Natatakot si Nick na baka kapag nalaman ito ng asawa ay makaapekto yun ng mas malala. Hindi lang sa pagsasama nila, kundi pati na rin sa kalagayan ngayon ng asawa. Bagay na hindi niya makakayang mangyari. Kaya naman ang plano niyang dalhin yun sa hukay ay mas nadipin niya pa sa araw na yun. Hindi niya ito sasabihin. Ano man ang mangyari hindi niya ipapaalam kay Krisa yon, kahit na alam niyang sobrang unfair nito sa asawa niya. Oo, isa lang Rita. Paano kaya gumawa ng dalawa? Yung ibang galing-galing, may tatlo pa nga hindi ba? Sana all na lang sa kanila. Napahawak na si Krisa sa tiyan sabay ngiti ng malapad sa mga kaharap nila. Mga ngiting ayaw maglaho ni Nick, oras na malaman ito ang kanyang lihim. Mabuti pa na siya na lang ang nakakaalam noon kaysa naman mas kamuhian siya ng asawa niya kung pipiliin niya maging tapat sa kanya. Hindi yun kalabisan ng pagmamahal niya sa asawa. Ah, hati ang makukuha niyan sa inyo gaya ng baby namin. Hati ang mukha niya sa amin. Pero hey, okay lang yun. Wala namang itulak at kabigin sa inyong mag-asawa eh. Fair lang naman kahit na sino pang magiging kamukha niya. Hindi na rin nagtagal ang mag-asawa. Matapos ng ilang oras na pananatili doon iminabuti ni Nick na umuwi niya. Masama bang pakaramdam mo? Bakit parang sobrang antamlay mo? Gusto mo na bang makita ang baby natin? Paglalambing na yakap ni Krisa habang nagpapalit ng damit pang bahay ang asawa. Nilingon lang siya ni Nick at sa kamarahang tumango ngunit hindi nakalagpas sa mga mata ni Krisa ang kislap ng lungkot sa mga mata ng asawa. Naku, ilang buwan na lang naman ang hihintayin natin. Huwag ka na mainggit kina Rodel at Rita. Sigurado ako na mas cute sa baby nilang baby natin dahil pareho tayong gwapo at maganda. Sinubukan ni Krisa na pagaanin ang pakiramdam ng kanyang asawa. Nararamdaman niya kasi ang bigat noon. Tumango si Nick at umikot upang yakapin siya. Bahagya siya nitong sinayaw-sayaw upang aluin ang kanyang sarili. Marahan niyang hinaplos ang tiyan ng asawa. Medyo naibsan ng lungkot ng kanyang naramdaman mula pa kanina. Hanggang sa mahiga sila sa kama, dala niya pa rin ang buntot ng kanyang lihim pa rin na pagluluksa sa pagkawala ng isa sa kanilang anak. Pilit namang dinamdamayan siya ni Krisa na walang kamalay-malay sa kalungkutan niyang ito. Siya nga pala Nick, hindi ba dapat ay pangalan na tayo para sa kanya? Tumingala si Krisa upang magtama ang kanilang mga mata. Nakahiga na sila. Marahan pa rin hinihimas ni Nick ang tiyan niya na gustong gusto niya at malamang ay maging ng baby niya. Hindi pa nila ito napag-uusapan ng asawa. Basta ang gusto kong nickname niya ay Nixa. Dugtong ni Krisa na malapad na naman ng ngiti sa kanyang labi. Nixa? Nick for Nick at Za for Krisa? Hindi bang galing kong mag-isip? Nagumalpas ng ngiti sa labi ni Nick. Sobrang pinag-isipang mabuti yun ng kanyang asawa. Ang hirap? Okay, may naisip ka na bang name para sa kanya? Tanong ni Nick na pinipigilang matawa sa sinabi ni Krisa. Wala nga eh, ang mga pangalang naiisip ko simula sa letter B. Parang ang tataray. Ikaw ba, meron? Meron. Kumislap na sa excitement ang mata ni Krisa na bahagya pang bumangon. Upang mas makitang mukha ni Nick, hindi na niya mahintay kung anong pangalan na magiging suggestion ng kanyang matalinong asawa sa anak. Ano? Bilis, sabi mo sa akin. Nika Bentacourt. Kung anong taas ng energy ni Krisa kanina, biglang bumagsak yon. Wala naman siyang reklamo kung isunod nito sa pangalan niya. Kaso isang letra lang dinagdag nito sa kanyang pangalan. Para tuloy gusto na niyang bawiin na tinatanong niya ito. Nadismaya lang siya ng very slight sa kung paano mag-isip ng pangalang binibigay ang asawa niya. Meron ka pa bang pagpipilian na naiisip? Pagbibigay pa ng chance ni Lisa kasi baka may ibaon pang asawa niya. Yun lang, wala nang iba. Ayos ng higa ni Nick nang pinagmasdan ng dismayadong mukha ng asawa. Okay na yun Chris, huwag na natin siyang pahirapan pa kapag nagsusulat na. Tama lang naman, Nika Bentacourt, Nixa. Sinimangutan siya ni Krisa. Pasalamat itong nakita niyang malungkot ito dahil kung hindi, ay tsak na aawayin niya. Sa susunod ng mga anak natin, ako na magbibigay ng pangalan ha. Palalampasin kita dito sa panganay natin. Bilang tugon ay muli lang siyang niyakap ng mahigpit ni Nick at tinaniman na ng halik sa kanyang noo. Pagkalipas ng araw na yun ay muling nanumbalik ang sigla ni Nick. Tila nakalimutan niyang muli ang lumalamon ng konsensya. May problema ba sa kumpanya niyo o may client na sobrang nahihirapan ka sa kaso? Tanong ni Krisa nang makitang sobrang seryosong mukha ng asawa. Panay din ang sagot nito sa mga tawag na sobrang pinagtataka niya. Wala. May mga client lang ako na nahaharap sa kaso sa ibang bansa. Napakurap na ng ilang beses doon si Krisa. Bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Ibang bansa? Nangako sa kanyang asawa na hindi tatanggap ng client na ibang bansa.
hanggat hindi siya nakakapanganak. At sa nakikita niya, hindi niya alam kung matutupad pa ba yun ng kanyang asawa dahil mukhang VIP na yata ang sinasabing client niya. Pupunta ka? Hindi pa naman ako sigurado, kinukonsider ko pa. Pwede naman ako magpadala ng ibang lawyer namin. Hindi sumagot si Krisa, nagalangan siya at medyo nag-aalala. Don't worry, Mrs. Bentacourt. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako pwedeng lumabas ng bansa dahil sa asawa ko. Hindi na napigilan ni Chris ang mag-react. Iba kasi ang kutob niya sa sinasabi nito sa laman ng kanyang mga mata. Sana nga, Nick. Kailangan kita sa aking tabi. Hindi ko pa man kabuhanan pero ayaw ko ma-stress kapag nasa ibang bansa ka. Mabuti sana kung nandito ka lang sa Pilipinas. Ibang usapan kapag nasa ibang bansa ka. Hindi naman sa tawag dalangin at may mangyari na huwag naman sana. Paano ka kaagad makakabalik ng bansa? Sige nga, paano? Mabilis na siyang niyakap ni Nico pang aluin. Tutol na tutol ito. Oo na, alam ko naman yun. Kaya nga kinukonsider ko, tinatanggihan ko, diba? Huwag ka na magtampo, Chris. Sinubukan naman ni Nick na kausapin ng client niya na simpleng self-defense ang ginawa habang nagbabakasyon sa ibang bansa. Ngunit nadisgrasya niya ang isang negosyante doon at ngayon ay nahaharap sa kasong murder. Naisin niya mang siya ang pumunta pero dahil nga sa alanganin ng sitwasyon ng asawa, hindi siya ang pumunta. Nagpadala siya ng trained lawyer na kanilang kumpanya, ngunit ilang araw ay pinabalik ang lawyer. Ayaw dito ng client niya dahil iniisip nito na hindi siya nito magagawang ipagtanggol. Iba sa kapanatagan ng loob ng kliyente kung si Atty. Bentacourt iyon. Ikaw ang kailangan ko dito, Atty. Bentacourt, at hindi ang pipitsuging lawyer na pinadala mo. Please, attorney. Napasinghap na si Nick sa tono ng pakiusap nito at itsura nitong sobrang nagmamakaawa. Ilang araw na lihim na pinag-isipang mabuti yun ni Nick na sa bandang huli nagpa siyang sasaglit siya sa ibang bansa. Pupuntahan niyang kliyente. Sisikapin niyang matapos ang kasong yun sa loob lamang ng 3 araw upang makabalik siya kaagad ng Pilipinas. Inaasahan na niyang hindi papayag ang asawa oras sasabihin niyang bagay na yon. Pero ang hirap para sa kanyang talikuran ng tungkulin niya na sinumpaan niya at hindi niya tumatitis na hindi gawin lalo na at may buhay na mga nganib na maparusahan kung hindi siyang haharap at makikipaglaban. Ang ipagtanggol sa batas sa mga taong walang kasalanan. Hindi siya silaw sa halagang ibabayad nito pero gusto niyang tumulong doon sa kaso. Sisiw lang yun sa kanya kung kaya naman ang laki ng tiwala nila. Hindi niya naman sila masisisi doon. Stable naman lahat ng check-up ng baby natin. At sa'yo kaya wala namang magiging problema, Chris. 3 araw. Bigyan mo lang ako ng 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw na yon, nandito na ako ulit. Hindi na ako tatanggapan ng ibang kaso after nito hanggang sa mga anak ka. Mananatili ako sa tabi niyo. Magpapahinga na muna ako. Kayo na munang anak natin ang uunahin ko. Kailangan ko lang siyang tulungan. Maintindihan mo sanang gusto kong mangyari. Sige na, Mrs. Bentacourt. Payagan mo na akong umalis. 3 araw lang naman ang kahilingan ko sa'yo. Gaano ba kaimportante ng client mong yan? At bakit hindi mo magawang tanggihan? Hindi maintindihan ni Krisa kung bakit atat na atat ang asawang sumausaw sa kasong yun. Kung ayaw nito na ipinadala ng lawyer, edi magtiis sila. Bakit kailangan pilitin nilang hindi naman pwede? Ano ba? Hawak ka ba nila sa leeg at hindi mo sila matanggihan? Kalma, baby. Hindi nila ako hawak sa leeg. Simple lang ang dahilan. Kababayan natin siya. Iniipit sa kasong napilitan siyang gawin para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hahayaan ba nating makulong at maparusahan siya kahit na inosente naman siya? May asawa at anak siyang naghihintay dito sa bansa, Chris. Pinakatitigan siya ni Krisa. Kung siyang masusunod, hindi siya papayag na umalis ang asawa. Ayaw niya pero isipin na mapaparusahan ng client nito dahil lang hindi siya pumayag. Parang hindi madala ng konsensya niya. Paano kung siyang nasa sitwasyon nito? Noon nga hindi niya tinantanan si Nick. Para lang matulungan ng kanyang ama. Ganun siya noon kadesperada na mapapayag ang abogado at magiging ipokrita siya kung magbubulag-bulagan siya. Alam niyang pakiramdam ng ganung sitwasyon. Kailan mo planong umalis? Papayagan mo na ako umalis? Kapag pinigilan ba kita, makikinig ka? Mukhang sobrang desidido ka naman sa kasong yan. Mahigpit na niyakap na ni Nick ang asawa. Hindi gumanti si Krisa na gustuhin mang magtampo. Pinili na lang niya na maging maunawaing may bahay nito. Inilagay na lang niya ang kanyang sarili sa pamilyang naghihintay sa pag-uwi ng client. Sa pamilya nitong lahat ay gagawin para lang mapawalang sala siya.
Ano? Kailan ka ba aalis? Sumagot ka, bago pa magbagong isip ko. As soon as possible, Chris. Ihahatid kita doon kina mommy at daddy. Sa Baguio mo ko ihatid. Gusto ko manatili doon habang wala ka dito. Napaawang ang bibig ni Nick na gulat na gulat. Babiyahe pa sila papunta doon. Matatagtag ang baby nila at baka kung ano pang mangyari. Hindi naman yata siya papayag sa gustong kapalit ng asawa. Baguio, 3 araw lang naman siyang mawawala. Hindi to kailangan magtungo doon. 3 araw lang naman akong mawawala, Chris. Hindi mo kailangang pumunta doon. Pagbalik ko na lang tayo umakyat ng Baguio para magbakasyon. Subok niyang utuin ang asawa kahit na wala naman siyang planong umakyat. Doon ka na lang sa mansyon namin kasama ni na mommy. Sige na, Chris. Nais man ang igit ni Chris ang kanyang gusto, hindi na niya ginawa. Siya lang din ang mahirapan, ang konsensya kung pipilitin niya itong ihatid siya ng Baguio. Tapos bababa ito, tapos pagbalik nito sa bansa, ay aakyat muling para sunduin naman siya. Hindi niya pinaandar ang pagiging spoiled wife dahil ang isipin pa lang na magiging pagod ng asawa ay nanglulumon na siya at sobrang apektado rin siya. Sige na nga, kinamami na lang ulit ako pero hayaan mong ihatid kita sa airport. Napakamot na ng ulo si Nick. Hindi sa ayaw niya magpahatid, ang ayaw niya lang ay mahirapan to sa biyahe. Pabalik dahil sa matinding traffic. Subalit ang simpleng hiling na yun ay pagkakait niya pa ba sa asawa na hinayaan siyang umalis? Nahihirapan siyang tumango ang ulo. Pasasamahan na lang niya ito kay Nati o kung hindi naman sa ina niya. Wala pa rin kasi doon si Vanji kahit na ang laki ng tiyan nito. Okay, Mrs. Bentacourt. Payag na akong ihatid mo ko ng airport. Kinagabihan noon ay malungkot na pinanood ni Chris ang pag-iimpake ng kanyang asawa. Hindi siya masayang sa nakikita. Nadudurog ang puso niya. Oo, pumayag siya pero ang daming agang-abang ng puso niya. Habang marahan niyang hinihimas ang kanyang tiyan. Sa bawat lagay ng gamit ni Nick sa kanyang maleta, parang gustong lumapit ni Chris sa doon at tanggalin yon nang hindi nito matapos ang kanyang ginagawa at hindi matuloy ang kanyang pag-alis kinabukasan. Pagkahatid ni Chris sa kay Nick sa airport, isa ka pa lang sila dediretso sa mansyon ng mga Bentacourt. Iyon ang kanilang usapan nito. Chris, gising na. Hindi naging maayos ang tulog ni Chris nang nagdaang gabi bagamat magdamag na nakayakap sa kanya si Nick. Pagising niya, hindi pa man umaalis ang asawa na lulungkot na siya. Parang gusto niya na itong hadlangan. Ilang beses na sumagi sa kanyang isipan na magdahilan para hindi umalis sa kanyang tabi. Ngunit kapag naiisip niya ng pamilya ng client nitong sangkot sa kaso, parang lumalambot na tinapay na sinawsaw sa mainit na kape ang puso't nagmamatigas sa damdamin niya. Iniisip na lang niya na huling kaso naman na yon kaya pagbibigyan niya na. Mrs. Bentacourt, masuyong halik ni Nick sa kanyang labi upang gisingin siya. Pagdilat ng mga mata ni Chris ay ang maamot na kangiting mukha ni Nick ang nabungaran niya. Nakaligo na to, bihis na. Nanunot na sa kanyang ilong ang pabango nito. Parang may sumuntok sa puso ni Kriza. Niiyak ni siya. Halika na, bangon na. Malilate na ako sa flight kapag hindi ka pa babangon dyan. Alalay nito sa kanya. Pagkabangon ni Kriza, mahigpit na niyang niyakap si Nick. Walang ano-ano'y bigla na lang siyang umiyak. Tapos na siyang maglihi. Hindi na dapat siya ganon pero bigla niyang naalalang masama niyang panaginip. Amoy dugo daw ang kanyang paligid. Hindi niya gaanong maalala pero itong tumatak sa isip niya. Amoy ng sariwang dugo ang hangin. Huwag ka na kayang umalis. Masama ang panaginip ko. Masama ang kutob ko. O hindi kaya ipagpaliban mo muna ang flight. Hinawakan ni Nick ang magkabilang balikat ng asawa at marahang naupo sa kanyang harapan. Hinawakan niyang baba nito at bahagyang iniangat. Nagtamang kanilang mga mata. Malalim na huminga si Nick. Ngayong nakikita niyang umiiyak ang asawa, bumibigat na rin ang pakiramdam niya. Para tuloy ayaw na lang din niyang umalis. Chris, walang masamang mangyayari. Masuyo niyang pinahid ang bakas ng mga luha nito sa mata. Pagkatapos noon ay marahan niyang hinaplos ang tiyan ng asawa. 3 araw lang ako hindi niyo makakasama ni Nixa. Babalik din ako kaagad. Mag-video call tayo. Gaano man ang pagtutol ng gawin ni Krisa na huwag umalis ang asawa, sa araw na yun hindi niya pa rin to napigilan sa nais. Sa halip din na sinati ang kanyang kasama sa paghatid dito sa airport ay si Manang Esperanza yon dahil hindi kaagad nasabihan si Nati na merong lakad ng araw na yon. Gayon din si Mrs. Bentacourt na may importanteng pupuntahan. Ihahatid lang din naman siya ni Manang Esperanza sa mansyon ng mga Bentacourt at aalis na rin ang maid upang bumalik sa penthouse at ituloy ang ginagawa nitong paglilinis.
Yun ang malinaw na usapan nila bago umalis ng bahay. Dala na rin ni Chris ang mga gamit niya para sa 3 araw na pananatili sa mansyon. Babalik din ako kaagad, Chris. Sambit ni Nick nang itulak niya ng pintuan ng sasakyan sa gilid niya nang marating nila ang airport. Huwag ka nang bumaba, ha? Dito ka na lang sa loob ng sasakyan at umalis na rin kayo kagad para makapagpahinga ka ng maaga sa mansyon. Hindi naman ako sasama sa'yo sa loob. Huwag mo akong pagbawalan pati sa paglabas ko ng sasakyan. Buntot ni Krisa sa asawang kinukuha ang luggage ng kanyang dala mula sa likod ng compartment ng kanilang sasakyan. Napailing na lang si Nick na walang magawa sa kagustuhan ng asawa. Hinayaan na lang din niya ito dahil hindi rin naman niya mapipilit. Isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Krisa sa kanya. Sinuklian naman yun ng abogadong bagamat nakangiti ay parang pinipiga ang kanyang puso. Yakap na parang ayaw niyang bitawan ng katawan nito. Huwag kang iiyak, mabilis lang naman ang 3 araw eh. Sambit ni Nick na bahagyang inangat ang baba ng asawa upang halikan lang ang labi nito na bahagya na namang humihikbi. Ilang beses kinagat ni Chris ang labi upang pigilan ang kanyang tunay na nararamdaman. Kanina pa siya iyak ng iyak at nalulungkot pag-alis ng penthouse. 3 araw lang ha, walang extension Nick. Huwag mo kaming paghintain ng matagal ni Nick sa... Opo, Mrs. Bentacourt, 3 araw lang ako mawawala. Sige na, balik ka na sa loob ng sasakyan at papasok na ako sa loob. Gasgas ang tinig na sad ni Nick na bumibigat na rin ang pakiramdam habang pinagmamasdan ang mukha ni Krisa. Isang kumbinsi pa nito sa kanya baka tuluyan niya na i-cancel ang flight niya. Papasok na ako sa loob. Humigpit pang yakap ni Krisa sa kanya na makailang beses na suminghod. Pero nagawa niyang pigilan ang mga luha na kanina pa nagpupumilit na lumabas mula sa kanyang mga mata sa pamamagitan ng madalas na pagkurap-kurap. Ayaw din naman niyang alis si Nick sa iniisip na umiyak siya gayong nagkasundo naman na sila at pumayag siya. I love you, Mrs. Bentacourt. Take care of yourself. I love you too, Nick. Ingat, 3 days lang ha. Klaro pa ni Chris ang kinatangulang ni Nick. Bahagyang yumukod si Nick upang ang tiyan naman ng kanyang asawang halikan. See you after 3 days, Nick sa. 3 days lang mawawalang daddy. Napaiwas na si Krisa ng tingin sa asawa dahil hindi na niya kayang tignan pa ito sa mata. Iiyak na siya kung ipipilit niya pang gawin iyon. At walang magagawa ang asawa. Kanina niya pa yun pinipigilan na parang hindi niya na kaya. 3 days. Nakabalik na ako after ng 3 days. Muling sambit ni Nick na niyakap ang asawa tinilikan sa labi. Sa paghakbang ni Nick papasok sa entrance ng paliparan, hindi na lumingon pa habang namumulan na rin ang mga mata. Hindi na yun ginawa ng abogado dahil baka kapag lumingon siya. Matupad ang hiling na asawang wag na niya ituloy ang kanyang flight at mag-back out sa kanyang pag-alis. Kasabay ng paghapdi ng palibot ng kanyang mga mata ay ang paghigpit naman ng kamay niya sa hawak niyang handle ng kanyang dalang maleta. Damang-dama pa niyang mainit na paninitig ng mga mata ng asawa sa likod niya. Alam niyang pinapanood pa rin siya nito papasok. Nang tuluyang makapasok sa loob ay hindi na napigilan ni Nick na kunin ang kanyang panyo sa bulsa at magkunwaring nagpupunas ng pawis sa noo. Pero ang totoo ay mga buti ng luha niyang pumatak ang pinupunasan. Dati naman, ayos lang sa kanyang umalis ngunit sa pagkakataong ito nahihirapan siyang gawin iyon. Hindi man lang talaga lumingon. Nakagusto na sambit ni Krisa na tuluyang makapasok na sa loob ng airport ang asawa at maglaho na to sa kanyang paningin. Akala ko lilingon man lang siya para muling kumuway sa akin eh. Naku, baka kapag lumingon si attorney hindi na matuloy. Sigurado umiiyak din ang puso nun ngayon. Sambit ni Manang Esperanza hindi na malayan pa ni Chris ang nasa kanyang tabi na pala. Mabilis lang ang 3 days, Mrs. Bentacourt. Libangin mo lang sarili mo. Hindi mo na mamalayan, nakabalik na pala siya kaagad. Mabilis lang yun. Yan ang mahirap kapag ang trabaho ng asawa kailangang umalis ng bansa. Pero kaya niyo yan ni attorney. Sa sinabi ni Manang Esperanza mas lalong nakaramdam ng lungkot si Krisa. Nang ilang minuto pang lumipas, pumasok na rin sila sa loob ng sasakyan. Nangingilid ng kanyang mga luha, hindi pa man nakakaalis ang asawa, gusto na niyang habulin to sa loob. Ganon niya kagustong huwag mapahiwalay dito. Idagdag pa dito nung napaniginipan niya na para bang nagbibigay ng sign na may mangyayaring masama't ngayon pa lang ay parang kinakabahan na siya. Kung hindi lang siya buntis, pinilit niyang sumama dito kahit pa magalit to. At least kasama siya. Aalis na po ba tayo, Mrs. Bentacourt, o ilang sandali pa po? Mula sa labas ng bintana na sasakyan kung saan nakaharap ang entrance ng airport ay nilingin ni Chris ang driver.
Namumula ng kanyang mga mata kung kaya naman naramdaman niyang banayad na humagod ang isang kamay ni Manang Esperanza sa kanyang likod. Marahan niyang itinango ang kanyang ulo habang nakatingin sa rearview mirror. Binuhay na ng driver ang makina ng sasakyan. Habang papaalis sa airport ay hindi na napigilan ni Chris ang luha. Tuloy-tuloy na yung umagos pababa ng kanyang mukha. Inabutan siya ni Manang Esperanza ng tissue. Tahimik na tinanggap niya yun upang ipunas sa basa na niyang mukha. Habang hawak ng isang kamay ang tiyan ay kinalman niya ang sarili. Hindi siya pwedeng sobrang lamunin ng emosyon. 3 araw lang naman. 3 araw lang yon. Mabilis lang kung hindi niya pakakaisiping mabuti. Lilibangin na lang niya ang kanyang sarili sa mga pusa sa mansyon. Mrs. Bentacourt, daan lang po tayo sa gasoline station. Paalam ng driver na lumiko na para magpagas. Ilang segundo pa lang nakakatigil ng kanilang sasakyan sa gasoline station nang bigla silang may narinig na malakas na pagsabog. Ilang sandali pa'y sinundan na yon ng mga lumilipad na buhangin at mga pira-pirasong bato. Nabasag ang salamin ng kanilang sasakyang ikinasigaw ni Manang Esperanza at kilalaki naman ng mga mata ni Krisa. Hindi na siya makagalaw sa kinauupuan. Yung mga ganong eksena kasi sa TV lang din niya napapanood at nakikita. Para siyang tinakasan ng lakas. Yun bang panganib na kanyang nakita sa panaginip? Silang mag-ina ba ng kanilang panganib na anak ang masasangkot doon? Anong nangyayari? Hagas na hagas ang boses ni Krisa dahil alam niya na merong mali.